Ako po si Lara, panganay sa 4 na magkakapatid. 5 taon na mula nung inilibing si Mama. Wala na akong naiisip kundi trabaho simula nung lumuwas ako sa Maynila. Pero ngayong may bakasyon ako, bumalik ako sa probinsya para bisitahin ang puntod ni Mama. Guilty ako kasi ngayon lang ulit ako naglinis. Ngayon lang ulit ako lumuhod sa harap niya. 4:00 ng hapon. Tahimik ang sementeryo. Ako lang mag-isa sa hilera ng mga lumang nicho. May dala akong walis, trapo, kandila, at bulaklak. Pagdating ko sa puntod ni Mama, puro alikabok. May lumot na ang gilid. Tiningnan ko ang pangalan niya. Marcelina V. Lopez. 19 2019. Nilinis ko lahat, pinunasan ko ang lapida. Nagsindi ako ng kandila. Sorry kung ngayon lang ulit. Sabi ko habang pilit kong pinipigil ang luha ko. Hindi ko sinasadya. Napagod lang talaga ako. Tahimik, hangin lang ang sagot. Pero habang nagwawalis ako sa gilid ng nicho, parang may narinig akong boses. Mahina lang. Anak! Narinig ko talaga. Lumingon ako, walang tao. Inisip ko baka guni-guni lang. O baka tinamaan lang ako ng guilt. Pero may sumunod pang salita. Anak, hindi mo ba ako kilala? Doon ko napansin, may siwang sa bandang gilid ng nicho. Parang may nabiyak. At mula roon, may nakasilip. Mata. Bata. Maputi ang balat. Namumula ang gilid ng mata. Napatras ako. Sino ka? Sabi ng maliit na boses. Ako si Mama. Hindi ako nakagalaw agad. Naramdaman ko lang bigla ang lamig. Hindi hangin. Parang biglang nabawasan ng liwanag sa paligid. Muling nagsalita yung boses. Hinintay kita, anak. Ang tagal-tagal mo. Kaya bumalik ako, bata ulit. Para hindi ka matakot sa akin. Umupo ako sa semento. Niyakap ko ang sarili ko. Naiiyak na ako, pero hindi ko alam kung takot ba yon o lungkot. Kilala ko ang boses na iyon. Kahit bata, boses ni Mama. Yung malumanay pero may sakit. Yung tinig na huling tumawag sa akin bago siya bawian ng hininga. Kinabukasan, bumalik ako, kasama ang pinsan ko. Nakita namin na sarado ang siwang, walang bitak. Parang hindi nabuksan kahit kailan. Pero may isang bagay sa ibabaw ng puntod ni Mama. Larawan ko. Bilang sanggol, hindi ko na siya muling nakita mula noon. Yung batang laging sumisilip sa poste, wala na. Yung malamig na hangin tuwing 4:00, nawala rin. Tahimik na ulit ang paligid. Pero ako, Kuya Mid, hindi na ako matahimik. Kasi habang buhay kong dala-dala yung tanong na, paano kung dumating ako ng mas maaga? Paano kung binisita ko siya nung kailangan niya ako? Paano kung hindi ko siya pinabayaan sa ilalim ng lupa, mag-isa, malamig at naghihintay? Tuwing titingin ako sa lumang litrato ni Mama, hindi ko na alam kung nangiti ba yun ng kapatawaran o ng pagbitaw. Kasi minsan ang pinakamasakit na multo, yung mga salitang hindi na natin naibulalas, yung yakap na huli na para ibigay, at ngayong huli na ang lahat, ako na lang ang natira. Buhay pa pero bitin ang puso.